Alam mo, Carla, kamakailan nga lang ay napakaraming mga issue no, na pumapalibot ngayon sa ating party list system. Pero sa kabila nitong lahat ay meron na rin mga naproklamang party list organizations na uupo no, sa Kongreso. At isa nga dyan ang Ako Bicol Party List. Kaya naman ngayong umaga makakasama natin si Representative Rodel Batucabe mula sa Ako Bicol Party List. Magandang umaga, sir. Good morning, Ah, sir. morning JC, morning Carla, good morning sa ating mga nanonood. Good morning po sa inyong lahat. Congressman, siguro bago tayo dumiretso dun sa magiging agenda ninyo no, sa 16th Congress bilang representatibo ng Ako Bicol, baka maaari nyo rin kaming malinawan ng kaunti no, tungkol dito sa mga nangyayaring disqualification cases sa mga party list organizations. Ay, alam mo, nakakalito na, nakakatuwa, at parang sirko na ang nangyayari dito sa party list system. Hindi ko malaman kung talagang linilinis, kung ano nangyayari. Siguro ang dahilan niyan ay yung batas. Hindi masyadong malinaw ang batas, hindi masyadong klarado, at binibigyan natin ng napakalaking diskresyon ang COMELEC. Kaya nangyari sa COMELEC, yung una, di ba, sinasabi nila gusto nilang linisin ang party list system. Kaya po, isa po sa na-disqualify ho dyan ay ang Ako Bicol. Pinakauna po kami na na-disqualify ng COMELEC at marami pa po silang dinisqualify. At kami naman po ay tumakbo sa Korte Suprema. At nangyari po nito, ang Korte Suprema ay binigyan po kami ng katarungan at inayahan po kami na tumakbo sa eleksyon at pagkatapos nagkaroon po ng desisyon at talaga pong binalik po nila kung ano po ang intensyon ng ating konstitusyon sa party list system. Pero ang nangyari po nito ay nasira na po ang party list system, hindi na po alam ng tao kung ano ang party list system. Kaya dahil po dyan, ang sinasabi ng tao ay alisin na lang, buwagin na lang natin ang party list system kasi walang kakwenta-kwenta yan at dinoduplicate lang ang ginagawa ng ating mga distritong congressman. Ito po ay dahil walang nalalaman ng tao at dahil nalilito na kung ano talaga ang party list system. Ngayon po, nagproklama ang COMELEC, nagproklama ng ilan po ba yun? Mga 38 no, party list organizations. Groups, at hindi po sinama ang senior citizen. Ang senior citizen daw ay sabi nila ay diskwalipikado pero nakakuha ngayon ng TRO sa Korte Suprema. So ang sinasabi naman ay ire-reserba ang mga upuan. Pero ang sabi kukunin ang upuan dito sa mga nangunguna, ang Buhay, ang Magdalo at ang Anwaray. Kaya ito naman. So ang mangyayari po niyan, lalo pong hindi maintindihan ng ating taong bayan kung ano ang party list system. Kaya po sa pagbukas ng Kongreso, isa po sa ating agenda ay i-amendahan po ang batas at maipaliwanag sa ating taong bayan kung ano talaga ang party list system, kung ano ang magandang hangarin at layunin ng ating gumawa ng ating konstitusyon. Kasi napakaganda po ng intensyon ng mga constitutional framers regarding the party list. Ang problema lang ay masyadong nagulo dahil may una sa lahat may mga interesado rin, di ba? Gusto lang nila sila lang ang makasali sa party list system. Yung iba naman may mga kung anong motibo. At siyempre nandiyan na po ang COMELEC ay wala po silang masyadong alituntunin o panuntunan tungkol sa pag-disqualifika o pagkwalipika ng mga party list groups, no? So anong nangyayari po nito? Talagang isang chaos, isang gulo, isang parang sirko ang nangyari. Ano nga ba, Congressman, para sa inyo yung layunin dapat no, ng party list system? Kasi under the Party List Act, supposedly marginalized, no, pero wala namang definition ng Pero marginalized. ngayon, hindi na kailangan. Ngayon meron hindi ng na, ruling. with the Carpio ruling. Ang sinasabi Carla, yung marginalized, hindi na kailangan, marginalized economically. Economically, ang gustong sabihin, hindi mo na may hirap ka, hindi mo naman kailangan na talagang wala kang pera para ikaw ay isang magtayo ng party list o maging representante ng isang party list group. Ang intention po ng gumawa ng ating konstitusyon ay ganito. Nakita po nila sa Kongreso, sa Kongreso noon, nung bago mag-martial law, na ang na-elect doon sa distrito ay mga mayayaman. Mga may pangalan. May mga pangalan, kadalasan mga may-ari ng lupa at interes ng malalaking negosyo. Ang sabi nila, sino ba ang kakatawan nitong mga walang lupa? Itong mga magsasaka. Kasi dapat sana ito district congressman mo. Pero ang katotohanan, hindi naman kumakatawan yan sa lahat ng tao sa distrito dahil ang kinakatawan yan ay yung interest niya. Kung ikaw may-ari ng lupa, ang interest ng may-ari ng lupa ang kakatawanin mo. Di ba? So, sinong kakatawan ng mga magsasaka? Sinong kakatawan ng mga tenante? Sino magkakatawan ng mga may hirap? Kasi mga mayayaman to. At isa pa, sa distrito, may kalabang ka. Usually, isa o tatlo o apat. O magkalaban dito, may mga supporters. Ang kalaban ng mga supporters mo,
pag nanalo ka, dapat sana ikaw ay kumakatawan sa mga supporters ng kalaban mo. O kung sino pa mga leader ng mga kalaban mo, dapat kumatawan ka rin ng mga interest nila. Pero hindi yan ang nagiging reality. Hindi yan nagiging ang katotohanan. Kasi ang totoo, hindi mo tinutulungan ang mga supporters ng kalaban mo. Right. Bakit ko tutulungan yan? Kung kalaban ko sa eleksyon yan. Bakit ko bibigyan yan ng mga proyekto o programa? Kalaban ko sa eleksyon yan. Hindi yan sumuporta sa akin. So ang tanong naman, sino naman ang kakatawan nitong mga natalo? Okay. Okay. Technically, you are a district congressman. You're supposed to represent the entire district. Pero sa totoo, hindi mo rin i-represent yan. So, ang sabi nila ng ating mga constitutional framers, ba't hindi tayo mag-reserve ng 20% ng seat sa Kongreso na tinatawag natin party list representative para kumatawan dito sa mga taong sinasabi natin. Itong sa mga mahirap, sa mga magsasaka, sa mga kooperatiba, o yung mga maliliit na tao. So, yan po ang sektor. Okay. Yung mga sectoral representative. So, pwede kang gumawa ng mga sectoral parties. Okay. Ngayon naman, itong mga natalo, yung mga supporters sa mga matalo, walang kumakatawan ito. So, pwede ka rin gumawa ng political party. Para ito, yung mga intereses ng mga manatalo ng mga distritong congressman, isulong mo sa Kongreso. So, hindi na nanalo sila sa distrito, pero baka pwede silang manalo in a basis. Okay. So, that's nangyari. May sectoral, may political party. Okay. So, yan ang nangyari nito. So, ang intention ng ating framers is for everybody to be represented. Win or lose ka sa distrito, yung manatalo, mali-represent din sa Kongreso. Nangyayari na po yan sa amin. Sa ako Bicol, sa AKB, sa Bicol po, kami wala pong politika. Kung kanino ka, kung doon ka sa kongresista na nanalo or doon sa natalo. Kung kailangan mo ng tulong, tinutulungan namin. So wala kaming pinipili, wala kaming tinitingnan na politika. Okay. So, Congressman, yung disqualification issues aside, no? Of course, we wanna know rin, ano ba yung mga programs ng Ako Bicol na ifo-focus on nyo this term? Una sa lahat, we always prioritize education. Yan ang pinaka-priority namin. Siguro kami po ang pinakamalaking scholarship program sa lahat ng mga party list. And even sa Bicol po, libo-libo po ang aming mga scholars. Sabi ko nga, kahit nabawasan kami ng isang representative, ay ipapatuloy po namin ang pag-aaral ng mga batang to. Kung kailangan sarili naming pera ang magpaaral, kailangan po gagawin po namin yan. Kasi alam po ninyo, sa ating pamilya, kahit mawalan tayo ng kita o mabawasan tayo ng kita, ang huli natin tinitipid ay ang edukasyon. Sinusulong talaga natin, igagapang natin ang edukasyon ng ating kabataan. Kung pwede kang iutang o magbenta tayo ng para makatapos ang ating mga anak. Yan din po ang gagawin ng Ako Bicol sa mga scholars natin. Kami po sa kalusugan, marami po kami mga proyekto sa kalusugan. Kami po nakatulong sa mga nangangailangan, lalo na sa Bicol po. Pangatlo sa livelihood po. Diyan po ang aming mga nakatuon na mapansin, lalo na sa agrikultura, sa pagpalago po ng ating ani, sa coconut industry na kung saan marami po sa Bicol. Sa Kongreso naman, ang mga advocacy po namin, gaya po, natutuwa po kami nung isang linggo na ipasa na po ang Anti-Bullying Act. Ngayon, very relevant po yan. Kasi, Congratulations, Congressman. Pipirmahan na po ng ating Pangulo, 3 taon po natin, pinagtrabahuan po ito sa Kongreso. Dahil po, alam po ninyo, siguro tayo lahat, biktima ng bullying. Ewan ko kung ikaw, Jason, ikaw, Carla, ang bully o ikaw ang biktima ng bullying. Binubully ako ni Carla araw-araw, Congressman. Kung kasing ganda naman ni Carla magbubuli sa'yo, magpapabuli rin ako. So, ito natutuwa tayo kasi ito po ay isang tugon din sa panawagan ng ating Pangulo na against yung wang-wang attitude. Alam mo, yung bullying is a wang-wang attitude yan eh. Right. Yung nakapalusot ka, nauna ka sa pila, kung sinita ka sa traffic, nakaisa ka, natutuwa ka dun eh. But that's bullying eh. Nagsimula yan sa So, ang gusto natin, ma-stop na to. Simula pa lang sa pagiging bata, sa ating mga kabataan, para hindi nadalin pag sila tumanda. Pagkatapos, ito ay magiging kahiyan. Yung para pag ikaw nag-bully, mahihiya ka. It's not something to be proud of na, oy, naisaan ko si ganito, oy, tinakot ko si ganito. Kundi, ikaw mahihiya, nakakaya, na lumusot ako sa pila, nakakaya, na inunahan ko si ganito. So, mahihiya ka. So, we want to create that kind of culture para tayong lahat. Hanggang sa tumanda tayo, mahihiya tayo. Mahihiya tayo to use power, mahihiya tayo na magpalusot tayo, mahihiya tayo na maglagay tayo. So, this is also one way of preventing graft and corruption.
Di ba? So that the next generation will be ashamed, will be embarrassed to do these things. Di ba? So yan po ang gusto natin gawin. Kaya natutuwa po ako ngayon, maipapasa na po ang batas na yan. At nagpapasalamat din ako sa DepEd kasi bago pa po na ipasa ang batas na to, nagkaroon na po sila ng circular sa mga eskwelahan natin na mag-incorporate ng policies against bullying. Okay, Congressman, siguro final message na lang, no, para sa ating mga viewers. Ay, salamat sa iyo Carla, salamat sa iyo JC, salamat sa PTV4 at salamat din po sa ating mga tagapanood, sa aming sumuporta sa mga Bicolano. Diyos mabalos po sa Indogabos, sa Tabang, asin suporta nito sa Diring Party List. Papasalamat po ako, sana po yung mga itong kongreso, itong aabot na kongreso ay makapagsilbi po kami sa ating taong bayan at may sulong ang mga prioridad ng ating administrasyon para mapaganda na ang ating bansa at mapalago ang ating ekonomiya at maaw natin sa kahirapan ng ating taong bayan. Salamat po. Maraming Okay, salamat. maraming salamat, Congressman. Yan po si Representative Rodel Batocabe mula sa Ako Bicol Party List.